Tu era presidente, no? O presidente de TSLSA. O como ba uno presidente de Africana? Como? Como presidente? Pagkakaroon po natin ng officers para mas madali po yung pag-uusap at saka magiging way po para makausap yung ibang mga magulang. Sila po mag-iipak sa mga decisions. So now, I now formally open the position of president. Yes, Sir Ruel. I nominate Chamame as a president of this classroom. Chamame. Meron pa po bang nomination? Ano? Close the nomination. Ayan, sino po ang magsa-second the motion? Ay, second the motion. Ayan. So, our president for this school year is our ayan, African friend, TSLSA Chamame, tu presidente. Okay, si TSLSA Siya yung president. President. Ayan. Okay, by the way po, ayan, so before we proceed po in all of this, ayan, i-introduce to you po si Chamame is an Kenyan African. They were from Equatorial Guinea. Sila po ay nagmula sa Equatorial Guinea. Ang anak po nila ni Chamame or si TSLSA, si Misma po, at saka si Amir. Ayan. So sila po ay nagsasalita in pure Spanish. Kaya po kayo kung katapon, yung mga anak ko ninyo nakakapagkwento na si teacher ay nag-i-Spanish, dahil po, meron po tayo kasama mga foreign. Ayan. So, nag-aaral pa lang din po sila ng mag-English at saka inaaral pa rin po nila ang tikang Tagalog. So, kaya po, ayan, huwag po kayo magtataka na lagi po tayo nakaka-encounter na bakit yung mga tao dito parang sometimes nag-aaral na ng Spanish. That is because of inclusivity. Ayan. So, diba, wala po talaga may iiwan sa pag-aaral. Ano man po yung lahi natin, ano man yung color natin, regardless of that, everyone will have the equality of education. Ayan. So, ayun po, sila po, si TSLSA ay inuwi po ng ating Daddy Ruel Francisco. Si Daddy Ruel Francisco po ay vlogger. Ayan. Siya din po ay father na former student natin dito sa elementary department. Nakapag-graduate na po siya this last school year, which is high school na po ngayon. And then meron din po si Daddy Ruel na kinder ngayon. So yung si Daddy Ruel po ay meron itong limang Africanong bata. Ayan, meron po tayong African sa grade 1, sa grade 2, dalawa sa grade 3, and grade 4. Ayan po. Limang bata po yan na kung aalamin po natin yung kwento ng kanilang buhay, we feel up po tayo, and then we feel blessed that nare-receive natin yung mga ganitong blessing na nakukuha natin everyday sa Pilipinas, yung pagiging Pilipino natin. Napakapalad po natin sa totoo lang. Ngayon po. So, if you have time po, visit niyo po yung YouTube channel ni Daddy Ruel, and then makikita niyo po yung kwento ng bata. So, a brief story lang po, ayan, kung bakit po na-iwi ni Sir Ruel. Kasi po ako, nasubaybayan po yung yung journey nila. Kaya ako po personally, masaya po yung puso ko na na-iwi sila dito at naging posible po yung imposible. So, dati lang po pinangarap ng ni Daddy Ruel and ng pamilya na magkaroon ng magandang edukasyon. So, si Misma po ay 3 years ago, wala lang kilala diba, Sir Ruel? 3 years ago po, which is parang grade 4 din po si Kaiti mo, parang meron. Nagsisimula pa lang po yung vlogging career ni Daddy Ruel.
Ayan, napakasaliwa po sa akin yung kwento na yan kasi na-inspired po talaga ako. Nakasalpo ko nila yung mga bata na to na ilang days na po sila hindi nakakakain dahil sa pinakawalang buhay doon. So napaka-normal lang po sa kanila kung hindi makakakain ng 3 beses sa isang araw. Napakapalad po sa isang araw ay makain ng 3 beses. Ayun po, ang pagkain po nila doon ay napakapalad nila kapag meron po silang tinapay o anis. Ayan. So, nakilala ni Sir Ruel na napapalimos po. Instead po na ibigay ni Sir Ruel na pera, inaya niya po sa restaurant pinakain ng spaghetti. Pinakain po niya ng spaghetti doon. Tapos, parang instead po na pauwi na lang niya after kumain yung mga bata, naisipan po niya dahil tinanong niya kung nasa yung mga magulang, ganyan. Kinuwento po ng bata na nandun sa bahay, na pinangingi ako, mga pamilya nila hindi makakain. So, hindi natin po ni Sir Ruel nag-take out siya ng pagkain para sa pamilya. Tsaka parang, lalo po kasi na parang delikado na uwi yung mga bata, hindi niya na may makakala na uwi, nadadalawang maliit na bata, uuwi. So, ihatid po niya, nakita niya yung sitwasyon ng buhay, and then, nakita nila kung gano'n yung kahambol ng pamilya. Napaka-thankful po nila. Hanggang doon ako nag-start na araw-araw halos nandun siya kasi Sir Ruel. Nagsimula lang po siya sa pagpapakain ng mga tinapay sa buong barangay. Ngayon, nagkaroon po siya ng mission na pagpapakain. At least, in a day po, nakakakain na ang mga Africans, ang mga Kenyans sa isang araw. Kasi sa kanila ay parang itinutulog na lang po mag-i-stay or kahit tubig lang yung mainom, okay na po sila doon. Hanggang naging mission na niya yun na pagpapakain. Hanggang sa nakilala namin ng mga tao doon na may Pilipino na nag-care sa kanila. And then, yun po, the rest is history. Ayan. So, nagpatuloy hanggang lumawak po yung mission ni Sir Ruel. Hindi lang yung pamilya nila. Maraming pamilya po ang natulungan. Pero yung pamilya po na to, iba yung naging tatak dun sa buhay ni Sir Ruel. Nakita niya yung kapatihan po nila Jesselsa. Nakita po niya yung pagpapasalamat sa kahit kaunti na ibigay. Talaga makikita po natin yung magiging grateful nila. Ayun po. So hanggang nangarap lang po si Sir Ruel na sana, dahil yung educational system po doon, ibang-iba dito sa Pilipinas. Ibang-iba po talaga. Talagang makikita natin na they were left behind. Ganun po. So, nakita niya kasi na bakit yung mga batang Pilipino, kahit po yung mga maliliit, marami nang nalalaman, doon po kasi different. Hanggang nangarap siya para sa mga bata na sana maranasan nila one day na mauwi sa Pilipinas at masubukan kung ano talaga ay yung tinatawag na educational system ng quality talaga. So hanggang pinalad po si Sir Ruel, nalagyan ng pagkakataon, na iuwi po ang 5 bata kasama si Chamame or si Jesselsa, aling sila na naiuwi po dito sa Pilipinas. Ayan po. So ayan, napakapalad po ng mga bata din na yan na itong si Daddy Ruel, sila ang napili na sponsoran po pag-umalik sa Pilipinas. Inuukit po ni Sir Ruel yung niya. Yung buhay na niya halos Inangkin na niya mga pamilya yan. So, inangkin na niya hanggang makatapos ng kolehiyo. Kung gugustuhin ng mga dito na nakabuhay. Ayun. Nakasuporta po si Daddy Ruel. Siya po ang all expenses ng pagpunta dito. Nagpatayo po siya ng bahay. Nag-purchase po siya ng sasakyan para dahil po sa Isidro pa po sila and hindi po sila nagka-travel. Para sa comfort po ng mga bata na yan, nag-purchase po siya ng sasakyan para hindi hirapan ng pamilya ng papunta at pabalik. Ayan. So, dumami po yung kanyang mga So, ayun po ay, huwag po tayo makataka kung paminsan po ay makikita ninyo si Daddy Ruel ng BBC ko. Nagbibigay video po ako kasama yung mga bata. Ayan. Iniingatan din po namin yung mga anak ninyo na hanggang maaari hindi po sila masama. Kasi yun po ay hindi po allowed yun Siyempre po, yung confidentiality and privacy na po ninyo. Ayan, so kapag nakikita niyo po na doon sa Daddy Ruel, nakapokus po siya sa atin and then doon lang po sa mga bata. Dahil sinusubaybayan po siya ng mga tao, yung kwento po ng pamilya.
yung matataan lang po yung mga anak ninyo dun sa video, ay sinisipuro po namin na hindi yun sinasadya. And iniingawan po talaga namin yun kasi dahil sa ano po yun, sa data privacy or sa mga bata ko malilit na minors. Importante lang po yung magkaroon ng inang background yung mga subscribers Sir Ruel kung ano yung nangyayari sa buhay nila everyday. Kasi gusto po nilang malaman na from mag-beginning hanggang sa maging successful sila, parang nakumpara ng pangarap ng mga bata at yung ano subscribers. Ayun lang po, so let us now continue po for the position of Vice President. Respectfully nominate Mr. Juan Francisco Professor. Dalawa. Ayan, si Sir Ruel na Vice President po. Another nomination. Vote to close the nomination. Huwag ko po sa nomination. May second the motion na po ba? Okay, nag-second the motion. Naging President and Vice President yung para. Okay, and therefore, Sir Ruel and Chamamik, kayo na po ang mag-preside. Mag-ating. Pero hindi naman po nagkakaroon ng kapares na magbobotohan. Baka po kayo ay gusto nyo nang mag-volunteer for the position. Volunteer. Ayan. Mag-volunteer na lang po. Magturo hanggang kayo po ay mabati. So yan pa mga amigo, si Tia Celsa po ang ating presidente ng classroom na ito. At ayan. Okay. Dahil meron na po tayong officers, ay ako po ay maglalambing sa inyo. Ayan. Wala na pong paligoy-ligoy, wala na po kuskus balumuse ka nga po. Ay ang ating first Holo PTA project po. May ilang bagay po lamang ako na kung maaari, lambing naman po, ito po ay ano lang naman po, lambing lamang. Sa ating lahat ng magulang, hindi lang po sa atin na nandito ha, sa buong klase naman po. Kung mapagbibigyan lang naman po, may tatlong bagay po na napansin ko na kailangan din po natin may priority dito sa classroom natin. Una po ay yung ating lines. Sa window lang po, yan sa blinds natin. Ayan, kung maaari lang po, yun po yung aking unang kahilingan para po sa magiging conducive ang learning ng ating mga students. Gusto ko kasi yung parang kasi pagka curtain po, ang tendency, kailangan dyan, madalas po na ipalaba. Kasi naalala po ng ano yan alika po, ganyan. So, kapag ganun po, kapag nag-lines po tayo, konting pagpag lang po, di ba? Medyo madali-dali na po natin ang kalinisan. Ayun po. And then, ang ikalawa po ay, mapapansin po natin, wala po tayong dito sa classroom na binigay po sa akin, ay wala po tayong water dispenser. Ayan, napaka-importante po sa mga bata na mag-water lang po sila.
Ahora tu mamá presidente de clase. Wow. ¿Qué tú puedes decir? Está bien, me gusta. Si tú presidente de clase, ha? Todo presidente de los madre y padre. ¿Te gusta? Sí, cuando hay actividades aquí. Yo vengo Ajá. para aprender, Para atender. saber. Oh, ayan. Yo no sé, me pueden enseñar así. Ajá. Sí, tú que eres presidente, no? O presidente de Tia Celsa. O como ba uno presidente de Africana? ¿Cómo? ¿Cómo, presidente? Ayan, president po mga amigo ng classroom si Tia Celsa. Chamame, presidente! Woo! Chamame, tu best vice-presidente! Bill, presidente también! Ano ba yung news? Ano ba ano yun? Escort? Escort si Jose! Tapos yung po, Sergeant at Arms.